mga kapatid, ang isa po sa pinakananais ng Diyos na makita po sa ating mga buhay. As a believers, as a servant of God, ay yung makita po niya sa lahat ng ating ginagawa ay yung po ay mabibigyan po natin siya ng kaluguran. Mabibigyan po natin siya ng kasiyahan. At ito po ang nais ng Diyos na makita sa bawat isa po sa atin. Yung pong sama-sama tayo na sumusunod, naglilingkod, at yung lahat ng ating pagsunod at ginagawa ay nakapagbibigay ng kaluguran at karangalan sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, paano nga ba? Paano nga ba natin mabibigyan ng kaluguran ang Diyos sa ating ginagawang pagsunod o paglilingkod sa Panginoon? Yan po yung ating pong topic ngayon na pinamagatampong How to Please God by Serving Him. Paano nga ba natin mabibigyan ng kaluguran? Paano nga ba natin mabibigyan ng kasiyahan, kaluwalhati at kadakilaan ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa na pagsunod at paglilingkod sa Kanya? Kaya po, napakahalaga po mga kapatid, unang-una, yung ating ginagawang pagsunod ay makapagbibigay ng karangalan, kadakilaan at kaluwalhatian sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. All of us, we need to serve the Lord. Nais ko po kayong dalhin doon sa Malakay chapter 3 verse 18 na talagang sinasabi ng Diyos na talagang sa huling panahon ay ipakikita niya ang napakalaking pagkakaiba ng mga taong naglilingkod at hindi naglilingkod sa Kanya. Ipakikita niya sa huling panahon, in the last day, ang napakalaking pagkakaiba. Kaya po, napakahalaga po mga kapatid na habang tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundo, huwag po natin sasayangin ang pagkakataon na ang buhay po nating ito o anuman pong meron tayo, ito po'y magamit natin sa pagsunod, sa paglilingkod, para mabigyan ng karangalan, kapurihan ang ating Panginoon. Sabi niya po doon sa Malakay chapter 3 verse 18, and you will again see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. Ipakikita ng Diyos sa huling panahon yung napakalaking pagkakaiba sa lahat ng matuwid at sa lahat ng masama, sa lahat ng naglilingkod sa Kanya at sa lahat ng hindi naglilingkod sa Kanya. Ipakikita ng Diyos ang napakalaking pagkakaiba. Kaya po mga kapatid, tayo po ay nasa Panginoon na pong lahat. Tayo po ay narito na pong lahat. Tayo po ay nakakilala na po sa Panginoon. Kaya po wag na po nating hahayaan na yung ating buhay na ito ay hindi po natin magamit para po parangalan, para po bigyan ng katuwaan, kasiyahan ng Diyos sa ating mga buhay. At anuman ang meron tayo, lahat ito po ay magamit natin para po sa kaluwalhatian at kadakilaan ng ating Panginoon. Okay, balikan po natin yung ating topic, how to please God by serving Him. Paano nga ba natin mabibigyan ng kasiyahan, katuwiran, kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng ating paglilingkod? Number 1 point is serve with righteousness. Ang napakahalaga po na makita ng Diyos sa atin habang tayo po ay sumusunod, habang tayo po ay naglilingkod, we need to serve with righteousness. Tayo po ay nais na makita ng Diyos na naglilingkod ng merong katuwiran, naglilingkod ng merong talagang katapatan, naglilingkod ng merong po talagang malinis na puso, malinis na buhay, sapagkat dito po natin mabibigyan ng kasiyahan ang Diyos. The moment na nakita ng Diyos na tayo po ay sama-sama na gumagawa, sumusunod, naglilingkod ng merong matuwid, merong malinis na puso, merong matuwid na pamumuhay sa Kanyang harapan. Ano po ang sabi ng Bible? Sa Aklat ng Awit, chapter 73, verse 1. Psalm 73, verse 1, kaibuti ng Diyos sa taong matuwid,
sa lahat ng taong ang puso'y malinis. Kaya, para maranasan po natin na ang Diyos po ay mapasaya po natin, mabigyan po natin ng kasiyahan, ma-please po natin, nais niya na makita na ang bawat isa po sa atin ay namumuhay at sumusunod at naglilingkod ng matuwid sa Kanyang harapan. Pangalawa, sa lahat ng taong ang puso'y malinis. Alam niyo po, ito po yung gustong-gustong makita ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Yung pong meron po tayong malinis na puso. Na habang tayo sumusunod, naglilingkod, may ginagawa sa Panginoon, yung puso po natin ay malinis. Na wala pong batik na kahit anong karumihan. Wala pong batik na kahit anong gawa ng kaaway. Sapagkat ang gusto ng Diyos ay isang mabuti, isang matuwid na pamumuhay, at isang malinis na puso. At kapag nakita po yan ng Diyos, ang Diyos po ay ating mabibigyan ng kaluguran. Ang Diyos po ay mapiplease po natin sa ating ginagawa. At mararanasan po natin ang kabutihan ng Diyos, sapagkat siya ang may sabi, kay buti ng Diyos sa taong matuwid at sa lahat ng taong ang puso'y malinis. Kaya po, kapag ito po ang nakita niya na tayo sama-samang gumagawa, naglilingkod sa ating Panginoon, na may matuwid na pamumuhay, may malinis na puso, hindi po pwedeng hindi natin mapasaya. Hindi natin pwedeng mapangiti ang Diyos, sapagkat iyan ang nais na makita ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Huwag po nating hahayaan na makagawa ang kaaway sa ating mga buhay. Huwag nating hahayaan na malagyan po tayo ng negatibong emosyon, negatibong damdamin sa ating mga puso, sapagkat iyan ang gawa ng kaaway sa buhay ng bawat isa po sa atin. Ang nais ng Panginoon, serve with righteousness. Second point, para mabigyan po natin ng kasiyahan, katuwaan at kaluguran ng Diyos, we need to serve with unity. Alam niyo po, yung word na unity, lagi po ito talagang pinag-uusapan, lagi po ito talagang goal ng bawat grupo, ng bawat pamilya, ng bawat kumpanya, especially po ng bawat mga mananampalataya at lingkod ng Diyos. Pero bakit minsan napakahirap magkaroon ng unity? Bakit minsan napakahirap na magkaroon ng pagkakaisa? Sapagkat merong isang kapangyarihan ng kadiliman na laging gumagalaw at gumugulo sa bawat grupo, sa bawat pamilya, sa bawat korporasyon, sa bawat anak ng Diyos, na ayaw ng dyablo na magkaroon tayo ng pagkakaisa patungkol sa kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat tayo ay nagkaroon ng pagkakaisa, malaki po ang magiging impact nito sa kaharian ng Diyos. Ano po ang sabi ng Romans chapter 15 verse 5? Ipagkaloob nawa ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob, na kayo'y mamuhay ng may pagkakaisa ayon kay Kristo Jesus. Ano po ang gusto ng Panginoon sa atin? Mamuhay tayo ng mayroong pagkakaisa ayon sa ating Panginoong Hesukristo. Pero yung pong unang word, pansinin po natin, ipagkaloob nawa ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob. Unang-una po, makikita po natin yung katatagan at lakas ng loob. Kaino po nanggagaling? Sa Diyos. Minsan po ito po yung sinisira at winawasak ng kaaway sa buhay ng bawat isang anak ng Diyos, sa buhay ng bawat isang manampalataya, sa buhay ng bawat isang sumusunod sa Diyos, yung lakas ng loob at katatagan. Kapag kasi po tayo nawalan po ng lakas ng loob at pinanghinaan tayo ng loob, lahat po ng ating gagawin ay hindi makapagpapangiti sa Diyos. Hindi tayo makapagpapatuloy. Kapag pinakinggan po natin ang sinasabi ng tao, kapag atin pong tiningnan ang ating pong mga nakikita sa paligiran, tayo po'y panghihinain ng loob. Isang salita lang pong negatibo na mula po sa kapwa natin, kapag ikay pinanghinaan ng loob, titigil ka, hihinto ka, magkukwit ka.
Pero ang katatagan at lakas ng loob ay nagmumula sa ating Panginoon Diyos. At kapag meron na po tayong katatagan at lakas ng loob, pansinin niyo po, kayo'y mamuhay ng may pagkakaisa ayon kay Kristo Jesus. Kaya po yung life in unity, serve with unity, ito po yung napakahalaga sa harapan ng Diyos. Kung tayo po sama-sama na naglilingkod pero wala pong pagkakaisa, kanya-kanya po tayo, kontrahan po tayo, tayo po ay nagtatalo-talo, tayo po ay naghuhusgahan, wala pong mararating yung ating paglilingkod sa harapan ng Diyos. Wala pong mararating. Mawawasak, magugupo ang pundasyon ng ating paglilingkod sa harapan ng Diyos. Pero kung tayo po'y nagkakaisa, kung tayo po'y nagtutulong-tulong sa maliliit na bagay, patungo sa malaking bagay, magtatagumpay ang gawain ng ating Panginoon na pinasimulan ng Diyos sa ating mga puso. Serve with unity. Ito ang makapagpapangiti, ito ang makapagpapasya sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun tayo po ay merong pagkakaisa. Yung tayo po ay sama-sama nagtutulong-tulong para maipagpatuloy ang ministeryo at gawain ng ating Panginoon. Yan ang unang-unang nakapagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Pero ang tanong, ano ang tunay na kahulugan ng pagkakaisa? Bakit ba napakahirap maranasan yung tunay na pagkakaisa sa politics, sa pamilya, sa korporasyon, sa grupo, sa church? Bakit ito yung napakahirap na maranasan? Instead na magkaisa, nag-aaway-away. Instead na magkaisa, nagkakaroon ng conflict. Pansinin niyo po sa politics. Pansinin niyo po yung tandem ng BBM at Sara Duterte, di po ba? Nagpasimula na ang kanilang isinisigaw ay unity, di po ba? Unity ang isinisigaw. Pero pansinin po, napakahusay ng kaaway. Napakahusay ng dyablo. Nakagawa ang kaaway, yung sinisigaw na pagkakaisa, isinisigaw na unity, pansinin niyo po, nagupo, nawasak. Kasi ayaw talaga ng dyablo ng bawat isang tandem, bawat isang samahan ay mananatiling nagkakaisa. Kasi mas malakas ang puwersa, mas malaki at mas madami ang magagawa kapag nagkakaisa. Pero kapag wasak, kapag hiwalay, kapag nawasak, madidistract. Sa politics po, pansinin niyo po, ganyan po ang politika sa atin. Magkasama ngayon sa isang taon magkalaban. Sa pamilya, ayaw ng kaaway na ang pamilya ay nagkakaisa. Sa korporasyon, ayaw na ang korporasyon ay magkakaisa. Especially po sa church, sa bawat isang mananampalataya, ayaw ng kaaway na makikita niya na nagkakaisa ang bawat isang mananampalataya, ang bawat isang naglilingkod sa Diyos. Kasi mas malaki ang magiging puwersa nito, mas marami ang magagawa, mas matindi ang magiging bunga nito patungkol sa tagumpay sa gawain ng Panginoon. Bakit nga ba gano'n? Napakahirap maranasan ng tunay na pagkakaisa. Alam niyo po ba kung ano ang pinakakahulugan ng pagkakaisa? Ito po, sabi po ng Colossians chapter 3 verse 14. Colossians chapter 3 verse 14, at higit sa lahat, mag-ibigan kayo. Pagkat ito ang buklod na ganap na pagkakaisa. Kaya po pala napakahirap na maranasan yung pagkakaisa. Ang pinakaugat pala nito, ang pinakasikreto pala nito, habang hindi tayo magkakaroon ng pagkakasundo-sundo, pagkakaunawaan, at magmahalan at mag-ibigan, hindi tayo kailanman magkakaroon ng pagkakaisa o unity. Kapag nagpasimula na tayo po'y nag-abutan na, nag-unawaan na, nagpatawaran na, nag-ibigan na, nagmahalan na, nagtulungan na. Ito na po ang
buklod ng pagkakaisa. Sa pamilya, hindi po magaganap ang totoong pagkakaisa na mula sa Panginoon habang mayroong awayan, habang mayroong sumbatan, habang mayroong pag-aaway, pagkakagalit. Kasi po, ang tunay pong dulot ng pagkakaisa, ang tunay pong ganap na pagkakaisa kapag dumating sa point ng ating buhay ng bawat isa po sa atin na tayo po ay nag-iibigan na. Kaya hindi po pala talaga mangyari-yari yung pagkakaisa sa bawat isang sektor kasi po tuloy ang awayan, tuloy ang sumbatan, tuloy ang husgahan, tuloy ang inggitan, tuloy ang hatulan. Kaya hindi mangyayari po yung pagkakaisa. Kaya napakahalaga po na tayo po sa harapan ng Diyos ay makita po niya, higit sa lahat, tayo pong mga anak ng Diyos, tayo pong mga nakakilala, tayo pong mga sumampalataya, ay maranasan po natin yung naglilingkod tayo ng may pagkakaisa. Ito po ang makapagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Tunay po palang pagkakaisa ay hindi lang pagkasama-sama, kundi tayo po'y ganap na nag-uunawaan, nagkakaintindihan, nagtutulungan, nagmamahalan bilang magkakapatid sa harapan ng Diyos. Di po mangyayari na tayo pinagkakaisa. Habang ang kapatid mo ay nakatalikod, meron kang sinasabing negatibo sa kapatid mo. Hindi po mangyayari ang pagkakaisa sa ating pong pamilya bilang tayo mga anak ng Diyos, habang yung kapatid mo ay meron kang sinasabing pangit. Magaganap lang po ang pagkakaisa kapag dumating sa punto ng buhay ng bawat isa po sa atin, yung kapatid mo, ipinagtatanggol mo na sa mga taong may sinasabing pangit sa kanya. Mangyayari lang po ang pagkakaisa sa atin kapag dumating po yung punto na tayo po ay nag-uusap na sa kaayos, ipagkakapit-pisig, nag-uusap na sa mga bagay para pagtulong-tulungan, ang mga bagay na makapagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Masisiyahan lang ang Diyos sa atin na nakikita po tayo na nag-aabutan, nagmamahala na, nag-uunawaan na. Yan po'y tunay na pagkakaisa. Sapagkat wala na pong husgahan, wala na pong hatulan, wala na pong salita ng mga negatibo, sapagkat yan po ang nakikita na po sa atin ay tuy na pangunawa, pag-abot, pagpapatawad at pagmamahal mula sa ating mga kapatid at mga kapwa. Yan po ang tunay na kahulugan ng pagkakaisa. Sa pamilya, darating po sa pamilya, totoong nagkakaisa na solid na po talaga kapag wala na pong awayan, wala na pong sumbatan, wala na pong kagalitan. Kapag nagkaroon na po ng tunay na reconciliation, tunay na forgiveness, tunay na pagpapatawad at nagpasimula na talagang nagmamahalan, meron na pong ganap na pagkakaisa ang isang pamilya. The same thing with us. Tayo po'y pamilya ng Diyos. Tayo po'y royal family ng Diyos. Kapag dumating po sa punto na tayo po ay nagmamahala na, nag-uunawaan na, ito ang makapagbibigay ng kasiyahan at kaluguran sa ating Panginoon. Serve with unity. Kaya mga kapatid, kung nais po nating mabigyan ng kasiyahan ng Panginoon, ang bawat isa po sa atin, ikaw at ako, ay maging instrumento ng pagkakaisa. Huwag po tayong maging instrumento ng kaaway, ng dyablo. Sapagkat ang dyablo, ang kaaway, ang gusto niya ay kaguluhan. Ang gusto niya ay galit, puot. Tayo pong maging instrumento. Pero dapat tayo po ay maging instrumento ng pagkakaisa. Sa ating grupo, sa ating komunidad, sa ating pamilya, sa ating kumpanya, sa ating church. Ito ang nais na makita ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. And then next point, last point is, serve with joy from the Holy Spirit. Mga kapatid,
para po mabigyan natin ng kasiyahan ng Diyos, sama-sama po tayong maglingkod ng may kagalakan. Sama-sama po tayong maglingkod na dumadaloy sa atin ang bunga ng Espiritu Santo. Meron po tinatawag na 9 fruits of the Holy Spirit. Ito po yung magmamanifest sa mga anak ng Diyos, sa mga Kristiyano, sa mga lingkod ng Diyos, na dahil sila po ay talaga ay sumusunod ng buong puso sa Panginoon, buong kapakumbabaan, magmamanifest po sa bawat isa po sa kanila yung 9 fruits of the Holy Spirit. At kapag ito po ay nakikita na po sa ating mga buhay, na tayo po ay sumusunod, naglilingkod, na yung pong bunga ng Espiritu ng Diyos ay nasa atin na po, ito po ang makapagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Habang tayo pinagmamasdan mula sa kanyang trono sa kalangitan at tayo pinagmamasdan sa ibabaw ng lupa. Ano po ang sabi ng Galatia chapter 5 verse 22 to 26? Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Pansinin niyo po, kauna-unahan po yung pag-ibig. Kaya na po doon sa second point, serve with unity, yun din po ang sikreto, love. Dito po sa bunga ng banal na Espiritu, siya po ang kauna-unahang fruit ng banal na Espiritu. Kapag ang Espiritu po ay sumaatin, kapag ang banal na Espiritu po ay naranasan natin sa ating mga buhay, nasok po tayo ng Espiritu ng Diyos. Magmamanifest po kagad sa ating buhay, sa ating puso, sa ating isip, yung tinatawag na pag-ibig. Kaya sabi ng Diyos sa kanyang salita, ang Diyos ay pag-ibig. Ang sino mang umiibig ay sa Diyos. Pero yung mga taong hindi matutong umibig, sila'y hindi mula sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya mga kapatid, makikita po natin yung first fruit of the Holy Spirit, love. Kagalakan, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Pansinin niyo po yung kahuli-hulihang bunga, self-control. We need to experience the spirit of self-control. Minsan po, ito po yung talagang nawawala sa atin. Yung pagpipigil sa sarili. Kaya tayo natetempt. Kaya tayo nadadali ng kaaway. Kasi minsan, ang bawat isa po sa atin, pabigla-bigla. Pero kapag naranasan na po natin yung tinatawag na self-control, minsan gusto mong magalit, pero napipigil mo yung sarili mo. Nakukuha mong humingi ng tulong sa Diyos. Nakukuha mo ng pag-isipang mabuti yung gagawin mo, yung sasabihin mo, yung paplanuhin mo. Kaya natatama po tayo ng Panginoon. Kaya napakahalaga po nung tinatawag na self-control. Yung huling bunga ng 9 fruits of the Holy Spirit. Napakahalaga po na maranasan po natin yung self-control. At kapag naranasan po natin yung self-control at naranasan po natin talagang magmahal sa Diyos, magmahal sa ating kapwa, ang kasunod na po nun mga kapatid ay kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan. Ito po yung tinatawag na 9 fruits of the Holy Spirit. Paano kang mababagot sa buhay kapag meron ka ng kapayapaan? Paano kang mapapagod sa ginagawa mo kapag meron ka ng katyagaan? Paano kang magkakaroon ng negatibong emosyon kapag meron ka ng kabutihan? Paano kang magkakamali kapag meron ka ng katapatan? Paano kang mabubugnot kapag meron ka ng kahinahunan? Paano kang
Paano kang malulungkot kapag meron ka ng kagalakan? Kaya napaka-powerful po nung tinatawag na 9 fruits of the Holy Spirit na ito. At kapag ito'y naranasan po natin, makapaglilingkod po tayo sa harapan ng Diyos ng merong kagalakan, merong katapatan, merong katyagaan, merong kahinahunan, at merong pag-ibig sa ating Panginoon. At ito po ang magpapangiti sa Diyos nating pinaglilingkuran. Sabi po sa verse 25, ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Huwag tayo maging palalo, palaaway at mainggitin. Yung po palang pagiging palaaway, palalo at mainggitin, itong tatlong ito ay mula sa kaaway. Alam niyo po ba yung palalo? Ito po yung ma-pride, mapagmalaki, mataas. Kaya sa nagiging palaaway, kasi punong-puno siya ng pride. Kaya sa nagiging mainggitin, kasi palalo nga po siya. Gusto niya pag nagtatagumpay yung kapwa niya, mas ahead po siya. Gusto niya kapag meron yung kapwa niya, meron siya. Kasi nga po palalo siya. Mas gusto niya lagi sa'yo nasa itaas. Mas gusto niya sa lagi yung pinupuri. Palalo. Punong-puno po ng pagmamalaki, pagmamataas. Kaya sabi nga po dyan, huwag kayong maging palalo, palaaway at mainggitin. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, sabi ng Panginoon sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Kapag po ang Espiritu ng Diyos ang naghari sa ating mga buhay, mga kapatid, ito po ang napakasarap na maranasan ng bawat isang mananampalataya. Kasi matututo po tayo magmahal, matututo po tayo magpatawad, matututo po tayo maging kontento sa buhay, magiging mapagpigil po tayo sa ating sarili. Mararanasan po natin ang kabutihan, kabaitan, kahinahunan, kapayapaan, kagalakan na nagmumula sa banal na Espiritu. Praise God. At kapag ganyan po nangyari sa atin, diyan po natin tunay na mabibigyan ng kasiyahan ng Diyos sa ating mga buhay. We need to serve with joy from the Spirit of God. And then, punta na po ako sa conclusion. Sabi po ng Romans chapter 14, verse 17 to 18. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan at kagalakan na ipinagkaloob ng Espiritu Santo. Pansinin niyo po, ang paghahari ng Diyos, yung kingdom of God, hindi pala ito patungkol sa pagkain o inumin o anumang alituntunin ng mga kautusan. Para maranasan po natin ang pagharian tayo ng Diyos. Para maranasan po natin na ang Diyos na po ang naghahari sa ating mga buhay, ito pala'y tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan, kagalakan na ipinagkakaloob ng Espiritu Santo. Magpapasimula po na maghari ang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin kapag nakita na po ng Panginoon na tayo po'y pinaghaharian na po ng banal na Espiritu, na meron na pong kapayapaan at kagalakan mula sa ating puso at isipan. Habang punong-puno po tayo ng kabalisahan, habang punong-puno po tayo ng kalungkutan dahil sa mundong ito, habang tayo po'y punong-puno ng maraming tanong at maraming question sa ating buhay, hindi po natin mararanasan ang tunay na paghahari ng Diyos. But the moment na naranasan na po natin ang tunay na kapayapaan, ang tunay pong kagalakan na nagmumula sa Panginoon, hindi mula sa mundo, mararanasan na po natin na ang Diyos na po ang naghahari sa ating mga buhay. At yung kapayapaan, yung kagalakan
na hindi dulot ng mundo, dulot ng banal na espiritu. Ito na po ang sign na tayo po ay sinasamahan na ng espiritu ng Panginoon. And then last verse, ang naglilingkod kay Kristo nang may ganitong kaisipan ay kinalulugdan ng Diyos at iginagalang ng mga tao. Ito po pala ang nais makita ng Diyos, para po ang Diyos ay malugod sa atin. Gaya ng ating topic, how to please God with serve Him. Paano nga ba natin mabibigyan ng kaluguran ang Diyos sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa Kanya? Ito po, ang naglilingkod kay Kristo nang may ganitong kaisipan ay kinalulugdan ng Diyos. Kailangan po nating sumunod, maglingkod at gumawa para sa Panginoon ng may kapayapaan, may kagalakan para sa ating Panginoon. At kapag ito na po ang ating nararanasan, malulugod ang ating Panginoon, masisiyahan ang ating Panginoon, at titiay ko po sa inyo yung provision, yung pabor, yung galaw ng Diyos mararanasan ng bawat isa po sa atin. Praise God!